Praise the Lord. Amen. Salamat sa Ginoo. Amen. Salamat nga makabarogda atubangan sa Ginoo tungod ni Kristo nga mao'y ato ang mao'y atong manuluwas. Sa diyang pangutanon ta sa Ginoo nga nganong pasudlon ta ngadto sa langit ang atong itubag tungod ni Jesus Christ nga mao'y ato ang Savior. Praise the Lord, amen. Salamat choir, salamat instrument players. Thank you sa pagbalik ninyo karong hapon, amen. Salamat nga dibalik ta. O may kong pagambo nga dili masayang ang time na to nga magbalik ta karong hapon. Akong prayer mo niya, doon ay mga Bible passages nga sayon ra kayong i-apply sa itong kinabuhi. Labi na ka ng mga messages nga makaingon ka ba nga dili gini para sa kuha, para sa uban. Murag hayahay atong paminaw ba, no? Pero doon ay time, no, nga inigbasa na to sa Bible. Lisod kayong i-apply na to ang passage sa scripture. Labi na gyud nga wala ta maanad. So karong hapon na naiwali nga akong gibalik-balik na pagwali gani akong gitan-aw more than 5 times na preach nako kini siya nga passage. Actually, ang usa ka rason nga nung ako ning balik-balikon, ako ning gibalik-balik pagbasa. O sometimes, murag makaingon ko ba nga, makaingon ko nga, lisura po doy. Murag ano, lisod good. So, pero akong balik-balik ko nagbasa, usak ka, nindot ba ya kung atong ma-apply? Amen? Napa mo diya? So, karong hapon na mga kaigsunan, ako ang i-preach about the subject, about soul winning. Ano naman mo? Nambay mo amen na. Pinakasayon ka ining usan ni sa pinakasayon ka iyong sabto ning soul winning. O lisod i-apply nato kay daghang mga butang o daghang mga kahigayonan nga tingali kamo ni attempt sa pag-soul winning pero ang inyong nakuha inyong na-experience, ginsulto mo, murag gibuli na noon mo ba? Pero mga kaigsunan, mao gini trabaho gid sa church. Apa mo? Gani, no, for me, di ko ganahan mo presa ni kung dili ko maghimo. Muna nga maningkamot yugo kuto sa kong mahimo nga mahimo gini akong gihimo ba. So salamat guys Ginoo nga nindot ba na yung mag-sulwining. Pinaka-simple no. Ako na balikan lang sa akong experience ako ano. Pinaka-basic yun na nga nakasabot juga sa number 1, nakasabot ka sa kaluwasan. Ikaduha, nalipay ka sa kaluwasan. Dayon, na-enjoy ka sa kaluwasan. So once gani nga dili na nimo ma-apply, di gali na nimo ma-experience, paglisod juga apply, paglisod ang soul winning. Okay, doon na lang mga passages o mga verses sa Bible nga nabalik-balik na nago. Sumpay ra gyapon sa akong gi-preach kaganina. Manindog tang tanan palihog atong basahon sa Book of Ephesians chapter
1, verses 15 to gikan sa verse number 15 to verse number 23. Responsibly ato ni basahon ang Ephesians chapter 1 verse 15 to verse number 23. So the verse number 15, wherefore I also after I heard your faith in Jesus Christ, in the Lord Jesus, and love unto all the saints. Verse number 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Verse number 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Verse number 21, above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. Together verse number 23, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. We pray that, thank you Lord. Sa imong pulo nga among nabasa o tabangi ang tagsa-tagsa namo o Dios nga amo ning masabtan. O dili lang kay among masabtan kundi tagaan nimo kami courage Ginoo nga amo ning ma-apply sa among kinabuhi. Ug salamat Lord nga ikaw ang among Dios. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa tagsa-tagsa namo. In Jesus name, amen. Baliw maglingkod, salamat kay Ginoo. The title of the message is The Prayer of Apostle Paul. Ang pag-ampo ni Apostle Paul. The Prayer of Apostle Paul. Moni ang prayer ngadtos mga taga Ephesus. Nga ang prayer nga human siya, matod ba din verse number 15, wherefore I also, after I heard your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. So dihang nakadungog si Paul, nga dunay mga tao dito sa Ephesus, nga nakadungog, naluwas, niya nadunggan ni Apostle Paul, iya dayang gisulatan. Muna niya, ang iyang sulat, muna niya, verse number 16, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. I cease not to give thanks. Wa jud ko muhunong sa pagpasalamat alang kaninyo. Nagasulti o making mention of you in my prayers. Giampo gini Pablo ang mga Kristohanon. Ang unsa may content sa iyang prayer, unsa may iyang giampo. In verse number 17, ningon siya dinhi, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Ang prayer ni Paul ngadto sa Dios, the God of our Lord Jesus Christ and the Father of glory, mo na iyang ampo nga unta that God gave them the spirit of wisdom.
The spirit of wisdom. Ngayon ta doon na sa espiritu sa kaalam, spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Importante ka ng and revelation in the knowledge of Him. Ngayon ta doon na tayo mapadayag ba ang Ginoo ba? Dili lang kay nasabtan, kundi doon na untay revelation. Doon na tayo ipadayag ba nga sa Ginoo? Pinaagi sa damgo, pinaagi sa balang espiritu. Gusto sa Ginoo nga doon na sila mapadayag ang Ginoo, revelation in the knowledge of Him. Kaya doon na may mga revelation nga not in the knowledge of God. Wala masubay ba sa Bible ba? Doon na igipadayag ba? For example nga, kada isa na to, doon naman tayo conviction nga muna atong buhaton, di ba? Amen? Particular sa mga, for example, mag-drive ka. Ako, nagdaghan ako nakakuan nga na, sa na-agree time nga, tintalon ta nga, blind curve, murag mo yun nga, lut siya na. Ingon na ba? Pero doon na yung Holy Spirit may ingon nga, ayaw. Di ba? Hindi ko malimot na sa gituyo, di tulo ni Pastor Leo Tago. Siya kung mag-drive ganiga, kinalan na agad sa imong mind ang the presence of the Holy Spirit. Do not drive, ayaw pag-drive with pride in your heart, pride in your mind, pride in your heart. Kay maunay resulta sa kanang disgrasya. Pahalag sa dia. So ang point lang dia nga doon ay gitawag kada isa na to para sa ko experience ko ngayon ana nga daytime nga doon ay time nga makaingon nga nay Holy Spirit ngayon nga naabot ay time nga ikat bitaw ka nakaikat dayon wa ka magdahom nga ikat ka pero naay ang espiritu maingon nga tamaki ang brake. Ano ba? Tamaki ang brake. Wala nga, kitamakan na ako. Amo na, nagikat na yaga. Biso ba, ikating ka, labi na, di ka kabantayan na, mamumo mga, ingon na ba? Ang point na ko muna niya, doon ay mga revelation, nga ihatag sa Ginoo na, nato, not extra revelation, kundi usa ka reminder, kay sakto naman ang pulong sa Ginoo. Ang Bible sakto naman dili na ta kinahanglan extra revelation. Kundi usa ka reminder lang nato unsa ang Ginoo, mabitang importante ka nang magbasa tag Bible. Sa kapainomdom lang nato mura ba og usa ka matawag gihapon na siya revelation in the knowledge. Nga tawag ta nga kana gipadayag sa Ginoo in the knowledge meaning naa sa Bible. Apa mo dia? So ingon ana ang gusto ni Paul ingon siya nga unta doon naunta mo'y ako nagampo mo sa Ginoo nga tanang membro sa church naunta tayo conviction ba nga magsulwining. Maoy akong prayer. So ingon ana okay. So verse number, atong babasa, verse number, Revelation, then verse number 18. Muna niya, that our Lord Jesus Christ, the Father of glory, give unto you the spirit of wisdom in the revelation, in the knowledge of Him. Unsay toyo sa Ginoo, verse number 19. Verse number 18. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance. Tulo lang kabutang tulo ka punto nga gusto ni Paul nga atong mahibuluhan. Number 1, that the eyes of our understanding being enlightened, must be enlightened. Kinahanglan ma-enlighten unta ta ba?
Mahayagan ta ba? Ano mo guni? Sometimes mubasa tag Bible, purag word lang atong nabasa ba? Or nakadungog ta sa preaching, just a word lang, kanang wali lang. Pero mo'y akong pag-ampo ni Paul, kaunta, sa diyang makadungog, for example, yung gingon ninyo, verse number 18, being enlightened, standing enlightened, being, ganyan, that ye may know what is the hope of His calling. Gusto sa Ginoo nga unta ma-enlighten da. Number one, gusto sa Ginoo ma-enlighten da that we may know what is the hope of His calling. Ma-enlighten na ta ba? Mahayagan ta. Mga kaigsunan, salamat nga dunay gitawag God's calling. Huwag mong tanawon, number one, we are called to salvation. Gitawag ta sa Ginoo alang sa kaluwasan. Di ba sa Revelation chapter 3 verse number 20? Revelation chapter 3 verse number 20. Revelation 3:20. Ningon siya, behold, I stand at the door and knock. If any man Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and sup with him and he with me. Unas tanan, salamat sa Ginoo sa diyang atong nadungog ang tingog sa Dios. Nga gusto sa Dios nga maluwas unta ta. Ug salamat sa Ginoo mituo ta ana. Ug atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas. Amen. Dili gyud akong malimtan nga ningon ko sa Ginoo nga Lord, ako kang dawaton nga akong manuluwas. Luwas ako Ginoo. Sulod sa akong kasing-kasing Ginoo. From that time mga kaigsunan dito na usab ang akong kinabuhi. Salamat sa Ginoo na. Nga diin iyatang gitabangan sa panahon sa kaluwasan. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. The Bible says, He said, I have heard thee in the time accepted, in the day of salvation I have succored thee. Sa panahon ko sa kaluwasan, gitabangan ta niya. Behold, tanawa, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Kung wa pa ka makaangkon sa kaluwasan, now is the time for your salvation. Pero sa ato mga kaigsunan, sa time nga kita naluwas, gitabangan ta sa Ginoo na. Salamat sa Ginoo na, amen. Karon, what is the hope of His calling? The call, doon ay gitawag. Sa resulta na, nahimot ang anak sa Dios, amen. What is the hope of His calling? Nahimot ang anak sa Dios. Daghang kitag nadawat sa diyang atong gidawat ang maong calling. Calling sa paggaluwas na do. Himot ang anak sa Dios. Ningon siya, dili na tamalaglag, kung dili may kinabuhing dayon. We have passed from death unto life. Nakalabay na tagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Kita aduna na kinabuhi nga dayon diha ni Kristo. Mga kaigsunan, mao nay resulta sa diyang nirespanta sa tawag sa Ginoo. Then we are called also na God's calling gyapon. We are called to live a holy life. In verse number 4, balik ta sa verse number 4, according to hath chosen us in Him, mao nay first calling na to, we are chosen in Christ, sa diya nga mituo ta ni Kristo, nabutang ngadto ni Kristo. Ako na nag-explain kaganina. Dahil sunod ingon na yun siya dire, verse number, verse, that we should be holy and without blame before Him in love. God's calling for us, God is calling that we need to live a sanctified life or a holy life.
Doon ay gitawag sanctification nga past or humana. Sa diya nga kita nidawat ni Kristo na himutang sanctified or we are made saints. But doon ay gitawag progressive sanctification. Daily, sa atong kinabuhi, kinadlaw na atong kinabuhi, God wants us to live holy. Apa mo diya? Mao nagdilit na magpadayon sa pagpagkasala. Mao na'y tuyo sa Ginoo. Amen? Dahil sa mga kaigsoon, we are called for service. Gitawag ta sa Ginoo alang sa pag-alagad. Unsa na nga pag-alagad? Og imong tanawon verse number 6, to the praise of His glory. To the praise of His glory, aron sa pagsulti o pagdaig ngadto sa himaya sa ihang grasya. Nga diin tungod ani nahimutang accepted in the beloved or beloved. Mga kaigsunan, salamat sa maong calling, amen? Ug salamat sa Ginoong nakasabutan na, amen? Nakasabot ba ta? Amen? Sa resulta ani sa atong pag-alagad sa Ginoo, ingon siya, your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians chapter 15, verse number 58. Ingon siya, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Nga naman, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mga kaigsunan, ang resulta sa diyang mo respanta sa calling sa Ginoo for service, dili sayangon sa Ginoo. Hebrews chapter 6 verse number 10. Hebrews chapter 6 verse number 10. Imingon siya, God is not unrighteous to forget your work and labor of love which He hath showed to us toward His name, that Ye have ministered to the saints and do minister. God is not unrighteous to forget our labor. Iya dili na tiwayon sa Ginoo, tagaan tag reward. What is more the hope? That is the hope of God's calling. Sa diyang gitawag ta sa Ginoo to serve Him, dunay reward. Gani og imong tanawon sa 2 Corinthians chapter 4 verse number 18. Yun siya, si Corinthians 5:18 siya nga, verse number 17. For our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding an eternal weight of glory. Mga kaigsunan, doon na gitay affliction once we serve God. Doon na gitay mga pagsulay, mga kaigsunan. Dili gina mawala na gitay mga problema. Usahay dunay mga panahon nga di ta kasabot. Nganong doon na tayo daghang problema. Pero niya ang Ginoo nagtugot ana nga affliction, gitawag na siya affliction. Pero atong hinumanuan, which is for a moment. Work it for us. Ang tuyo sa Ginoo na ay gusto niyang trabahoon sa atong kinabuhi. Work it for us, far more exceeding an eternal weight of glory. Gitawag gusto sa Ginoo nga doon natay gitawag eternal glory. Amen? Verse number 18. Mo na yan siya, while we look at the things which are seen, but we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo na, amen? And that is, dunay paglaom, dunay hope sa atong calling. Actually, sa diyang nakay ambition sa imong kinabuhi, doon na kay mga goal sa kinabuhi, di ba? Ang uban gustong magmilitary. Bisag unsa kalisod nga naa sa military. Bisag unsa ang ilang giagian nga kalisod.
example na akas PMA or sa gitawag Police Academy o unsa ba dia, doon na sila'y paglaom, doon na sila'y hope. Nga kung mahuman ko na, kung mahuman na ang ingon na nga training, na kay ingon na. Bisan pag mag-training kag NBA or PBA or sa mga basketball player, naagoy gitawag, naagoy imong gilantaw nga gitawag hope or paglaom. Pero ang paglaom maning kalibutan na mga kaigsunan sometimes dili na nila makuha. Daghang mga nagtestify, daghang mga pastor nga usa ka mga maayong mga player sa una. Doon na speaker na board sila Carlota, ang iyang height is 6'5". Taas siya nga Amerikano, taas naman na sa toa. Ug ang iyang gusto gyud ato nga himo siyang NBA player. Pero sad to say, sa iyang training, sa iyang pag-training niya, napiang siya o giingnan siya sa doktor, siya, you cannot play anymore. Napiang siya. Nawala ang iyang hope. Pero ang atong paglaom mga kaigsunan diha ni Kristo, sa diyang we are called, gitawag ta sa Ginoo sa service, dili na masayang. Nga naman, unsa gingon sa Ginoo, Philippians chapter 1 verse number 6. Philippians chapter 1 verse number 6, the Bible says, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Promise na sa Ginoo, dili kita niya biyaan. Once nga musugod siyang trabaho sa itong kinabuhi, mag-faithful ta sa Ginoo mga kaigsunan, iyang saad na nga, he will never leave us. Sa diyang musugod na siyang trabaho sa itong kinabuhi, sa diyang nirespond sa calling sa Ginoo, ang nihitabo mga kaigsunan, we obey. Ni-obey tas Ginoo, gunya, gani atong karon makita, unsay resulta, sa diyang ni-obey tas Ginoo. Amen? Number 2 mga kaigsunan, that the eyes of our understanding being enlightened, that we may know what is the hope of His calling. Number 2, what is the riches of the glory of His inheritance in the saints. Yun siya, verse number 18, siya nga, makaibalong tadag, what is the riches of the glory of His inheritance? Unsa de kadato mga kaigsunan ang glory. Ang himaya ba nga atong mapanunod sa Ginoo ba? Kisa may doon na inheritance dere. Ako doon na ko inheritance gikan sa akong lolo. Akong lolo doon ay 12 hectares. 12 hectares and doon na 16 hectares. 4 sa 4 or dito sa kuan 12. Doon ay 16 ka hektarya ang akong lolo. Doon ay 4 ka buok anak akong lolo. So gibahin nilang 4. So doon na may 3 hectares and 3.5 hectares. Abi nimo, 11 mi ka buok magsuon nga magbahin. Ningon akong mama, paningkamot mo eskwela diya, ay mo pagsalig sa kalubian ni tatay, kay daghang kay nagbahin. Inheritance. Makayong wow, doon ay inheritance. Oh, millionaire na kuha, inheritance. Millionaire, mga kaigsunan. How about our inheritance? Our spiritual inheritance? Mga kaigsunan, ingon ng Bible, the riches. What? The riches of the glory of His inheritance. Diyaw mo na, mga anghel magpakpak na to. Amen? Tanawang gali na to. Ngadto sa ngadto ta sa Revelation chapter 5 verse number 11. Revelation chapter 5 verse number 11, the Bible says, I beheld and I heard the voice of the angels round about the throne of
of and the beast and the elders. The number of them the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Kini nga term nga gigamit sa Bible mga kaigsoon, meaning dili maihap. Dili maihap ang kadaghan sa mga tao nga tuas langit. Thousands of thousands. Mao ni magdaig nga tos Ginoo ug salamat sa Ginoo nga apil ta na. Amen. Amen. Wow. Verse number 12, ingon siya, and saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Angayan ang Dios, angayan si Jesus Christ, gitawag siya Lamb. Nga naman siya mo'y giihaw para malukat ang atong mga sala. Siya mo'y angayan nga tagaan itong duog o himaya mga kaigsunan. Ang point na dako mo niya, tiyaw mo na, tuwatas langit, amen? Kaubanta sa mga gani, huwag mong talawang diri mga kaigsunan, verse number 10. Verse number 10 sa Ephesians chapter 1, verse number 15. Iyon siya din eh. That in dispensation, Ephesians 1, 8, 1:10, I mean. Verse number 10. That in dispensation of the fullness of time, He might gather together together in one all things in Christ. Kanang word ba nga He will gather us together in one all things in Christ. Tiyo mo na, ang Old Testament saints, ang New Testament saints, kauban lang Noah, kauban sa mga apostles, kauban sa katong mga nangamatay, gipangpatay sa during Inquisition, mga daghang mga tao nga nagdawat ni Kristo, mga kaigsunan, kauban nato didto. Both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo na. I hope nga ato ding masabtan mga kaigsunan nga, what is the riches of the glory of His inheritance in the saints? Naagid tayo panulundon. Huwag mo tanawin sa Revelation chapter 21, verse number 7. He that overcometh shall inherit all things. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Amen? He that overcometh shall inherit all things. Okay mong tanawin sa 1 John chapter 5, verse number 4, 1 John 5:4. Ingon siya, whosoever is born of God overcometh the world. Siya gitawag tag mananaog, atong ginaog ang kalibutan mga kaigsunan. Kining kalibutan na naidaghang mga naidaghang sala og daghang sala og nagalaing sala sa kalibutan. Daghang mga temptation na sa kalibutan. Ug salamat atong gipili si Kristo nga atong maduluwas. Ug atong gidaog bisan pa ang kalibutan. And this is the victory that we overcome the world, even our faith. Yun sa nato pagdaog, not because of our religion, not because of our good works, but because of our faith. Og tanaw, verse number 5, ningon siya, who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Woo! Mga kaigsunan mo nang doon natin inheritance. The riches of our inheritance. Salamat sa Ginoo nga doon ay pagkadato ba sa atong panulundon sa langit. Ngadiin, we shall be eternally with the Lord. Kauban ta sa Ginoo hangtod sa hangtod, and we shall ever be with the Lord. Muna giingon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 18. Wherefore verse number 9, verse number 17.
Hindi siya. Then, human is rapture. Pag human sa rapture, matubay, rapture da, remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Rapture. So shall we ever be with the Lord. Ever be with the Lord. Kaupan tas Ginoo, ninduta na maunay, salamat sa Ginoo. Amen. Then last, kinala masabtan ni nato. This is the prayer poll nga ato ni masabtan. The riches of our inheritance, number 19. What is the exceeding greatness of His power to us word who believe? Unsa day kadako the greatness of His power to us word? Paminaw mo mga kaigsunan, dunay gahom sa Ginoo nga naa sa ato. Pero may ganin ako ipahinumdum ako sa kaugalingon nga, ayaw kahadlok og suluwining, ayaw kahadlok og wali, ayaw kahadlok kay doon natay gahom, doon ay gahom sa Dios. O ang gahom sa Dios, mga kaigsunan, nga gihatag sa Ginoo nato, atong babasa na sa Romans chapter 1 verse number 16. Romans 1:16. The Bible says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Dili kuno ta maulaw sa pag-preach sa gospel. Why? For it is the power of God unto salvation. Dunay gahom ang Dios nga muluwas. Salamat na luwas ta. Tungod kay dunay tao nga wala maulaw sa pagsulti sa maayong balta nga rin nato. Naghago, gisakripisyohan ta. Ug mituo ani nga gahom sa Ginoo nga nato. Kinsa man taon mo convert sa tao? One day gingnan si pastor sa Tagum, Barbaso. Giadto siya sa manager ipatawag siya sa manager sa insurance. Gingnan si Pastor Barbaso, Pastor, pwede ba ka among kuhaon sa insurance company? Nangutaan na sa pastor, yun siya nga, Pastor bangko, hindi man ko mag-insurance. Siya nga, Pastor, naakay abilidad sa pagbaligya og insurance. Kanang pala siya ba? Siya nga ano sa ba yung nakita? Siya, Pastor. Ato nga tayo mga kaigsoon, daghang kayo mga member sa church ni Pastor Barbaso, Eric Barbaso. Siya, Pastor, ang amo lang na obserbahan nimo. Imong makonvince ang tao sa langit nga dili makita. Pastor, labaw na ning I believe nga kung mahimo nimo ang pag-convince sa tao nga imong gi-present ang langit nga dili makita, unsa pa ka ning insurance. Daghan na ning natabangan. Pastor, gikinahanglan ka namo sa among company. Ni katawa in taon, nahimot kay si Pastor Barbaso. Siya, laktor nga pag-istorya siya nga, wa gyud in town kasabot ang maong manager, nga unsay gigamit nako nga gahom, dili gahom sa tao, kundi gahom sa Dios. Ngano na-convince mo nga ngano nga rimo to sa church? Ngano naluwas ta? Ngano niya to sa church? Tungod kay dunay tao nga bibilieve, nga dunay siya gahom. Gahom nga gihatag sa Dios diha niya. Sa diya nga kita mituo nga dunay gahom ang gospel, gisultian ta sa gospel ug mao nang naluwas ta. Diba nini mga kaigsunan? Ang maong gahom sa gospel naa dinhi nato karon. Pero wala lang nato gigamit. Una, kita mo ay naka-experience na sa maong gospel. Amen?
Kaya huwag mong tanaon, verse number 2, chapter 2, verse 1. Hingong good siya diya. Nga kini nga gahom, mausan ni nakabuhi ninyo. Before tamo na diya, ato ning tagsa-tagsaon. Verse number 20. Ingon siya nga, verse number 19 na, according to the working of the mighty power. Kinsa man nga mighty power? Ingon siya, kini nga mighty power which He wrote in Christ. Iyan ang gisulayan ng kini nga gahom. He raised Him from the dead and set Him on His right hand in the heavenly places. Ang buot basabot mga kaigsoon, kini nga gahom, mao ning gahuma nga nagbanhaw ni Kristo gikan sa mga patay. Grabe nga gahom. Kaya mo na makabanhaw og patay. Kristohano man niya, si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Nga naman, tungod sa gahom sa Dios. Og tanaw sa resulta, and sa raise Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Dili lang kay nabanhaw kundi nilingkod bagid si Kristo dito sa tuo nga sa langit ng panahon lugar. Verse number 21. For above all principality, tanawa ang gahom nga naa ni Kristo, above all principality. Kung unsa may mga gahom diri sa kalibutan mga kaigsunan, dili na kabungkag sa gahom nga naa ni Kristo. Dili na kadaog. Principality, power, and might, and dominion over and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Mga kaigsunan, dili gyud kadaog sa gahom ni Kristo. Dili gyud sila kadaog sa gahom sa Ginoo. Ako din nabasahan na nino, ako pagbasa. Kung sa ato pa, grabe ang kuan sa Ginoo ba pag ano mo ko nag usahay man ko na frustrated na ba nga minta nga Ginoo mo koy gahom. Ginoo mo koy gahom nga ano mga kaigsoon wa tay gahom nga mubanhaw og wa tay gahom sa kanina sa Facebook ako nabasa na score nako nga dunay pastor nga in Jesus name iyang gipalakaw tong kuan bakul. Napoy usa ka pastor nga nag-crusade siya. In the name of Jesus, kamong mga naglingkod siya sa chair ba. Iyang palakton kuno ang mga di makalakaw. Karon pag gitabunan naman ng tiil, pag open kay pungkol man day kay usa man ka sundalo, veterano ba. Pungkol man day. Napong mo day. Pamina mo, wala tay gahom nila ngayon nana, pero labaw pa ang atong gahom. Tiyaw mo na kung makonvert ang usa ka tao, sa diyang nasuluining nimo, patay ko na tungod sa sala. Pero mabanhaw na siya mga kaigsunan, kinsa nagigamit nga magbanhaw. Siliban patay man eh. Hama to si Kirby. Purma ng tao, di ba? Mga patay ta mga kaigsuhan tungod sa sala. Pero sa diyang dunay tao nga din nagsulti sa pulong sa Ginoo. Dunay power the gospel, ang gospel dunay power. Ug kita nga patay diha sa sala, kita nabuhi pagbalik. Kini nga gahom mga kaigsuhan, wa ni gihatag sa ubanoy, ubang sikta naara ni sa mga Kristohanon. Tama, sulti na ako ganang, timanin na nyo, basahan na yung mayo. Tunig na yung mayo na. Above all principality, power, verse number 22, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head of all things unto the all things to the church. He put all things under His feet. Ang buot basabot mga kaigsunan, sakto ang gingon sa Matthew
chapter 16, verse number 18, and the gates of hell shall not prevail against it. Abi ni mo, kung sa diya magsulining ta mga kaigsunan, magsulti tas mayong balita. Once nga dunay tao nga mudawat ni Kristo, wagi makapugong na ba? Amen? Tungod na sa gahom sa Dios. Mo ni resulta mga kaigsunan. Kini nga gahom akong balikon sa pagingon, kini nga gahom naa na dinhin nato. Every time nga mato ko magsulwining ko, maghatag og tracts o magistorya ko sa pulong sa Ginoo, prayer sa ako ang Lord, pwede ba imo kong gamiton nga kining tawhana maluwas? Ngaon ta kining tawhana patay tungod sa sala pero mabuhi ni siya. Pwede ba imo kong gamiton? Mga kaigsunan I believe nga gamiton tas Ginoo, amen? Saman? Tao ba mo? Saman? Naani na to. Ingon siya, kining gahuma, gisulayan na ni diha ni Kristo. Og si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Tanawa, chapter 2, verse 1. Unsay ingon diha? Dili lang kay si Kristo yang gibanhaw tungod aning gahom. Ephesians chapter 2 verse 1. And siya, nawa word nga an. And you, kamusad, who hath quickened, unsa man data? Unsa man data so na, who were dead in trespasses and in sins. Sa una mga patay ta diha sa sala mga kaigsunan. Pero karon gibuhi na ta. Sa diyang tanawa unsay kinabuhi na to sa una. Chapter 2 verse 1, chapter 2 verse 2. Mao gyapon. Wherein in time past, ingon ana nga atong kinabuhi sa in time past, we walk according to the course of this world. Sumala unsay usos kalibutan according to the prince of the power of the air. Bisag unsa. The prince of the power of the air, that is Satan. The spirit that now worketh in the children of disobedience. Nganong daghang mga tao, mga disobedient to parents, mga kaigsunan, they are listening to Satan. Tanawa sa sa Bible. Mao na itong ginabuhi sa una. Whom also we all had our conversions in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, were by nature the children of wrath. Ingon anak ta sa una. Patay ta diha sa sala. Naglakaw ta diha sa kalibutanon. Unsay gihuna-una nato sa atong unod, sa atong unod, mo na atong sundon. Pero mo niya verse number 4. But God who is rich in mercy, who is great love, wherein He loved us, tungod sa gugma sa Dios. Verse number 5. Ningon siya, even when we were dead in sins. Bisag patay pa ta tungod sa sala, hath quicken us. Kibuhi ta pag-usab. Ang pangutana, kinsa may gigamit nga buhi ta? Number 1, ang gahom sa Dios. Number 2, mga kaigsunan, ang gigamit sa Dios, kita. Ang mga Kristohanon, gingnan sa Ginoo, go ye into the world and preach the gospel. Sultian na to ang mga tao. Sultian na to. Gigamit ta sa Ginoo. Akong balikon sa pagingon. Doon ay power ang gospel. Ug ang gahom sa gospel nga maluwas ang tao. Naa sa tuwa. Yes, we enjoy salvation. Na-enjoy ta sa naluwas na. Na-enjoy ta sa kaluwasan. Makadaig ta sa Ginoo. Makakanta ta sa choir. Makaingon ta, wow, ninduta des Ginoo, pastor. Wow, pag ganindot. Yes, na-enjoy ta na. Tungod kay somebody
Doon ay somebody, doon ay mga tao nga nituo ani nga promise sa Ginoo. Nga di na ay gahom ang pagsulti sa pulong sa Dios. I hope nga makonvince ta ng mga kaigsunan. Nang akong pag-aampo by God's grace, nga unta magbalik-balik na sa tong una-una. Kadi dili lang ta maminaw og na atong nasabtan ng pulong sa Dios, kun dili mo himo gitag action. Bisag paghatag na lang og trucks. Atong isulti ngadto sa itong mga kusilingan, atong hatag, bisag hatag na lang og trucks. Kay basin pa pinagi sa trucks, daghang nangaluwas ang mga trucks mga kaigsunan. Dunay pastor na luwas siya, pinagi lang sa trucks. Dunay sa Bible student ang hatag og trucks. Gingnan niya unsa man ni dong, makakwarta ta ni. Iyang gabalikan, maghatag na nimog kaluwasan. Unsa man gisultihan ni dong? Gisultihan na niya. Ug ang maong tao mga kaigsunan, by God's grace na pastor. Amen? Daghang mga testimony ingon ana mga kaigsunan. Pastor Cesar Rabaya, trucks. Nakalimot lang ko sa kapastor nga nag-testimony ana. Ang kato si kalimutan ko. Ang point lang nako mga kaigsunan, ayaw gi-underestimate ang gahom sa Dios nga naa dinhi nato. Kung ikaw ra mao'y magsalig, kung ikaw ra mao'y imong saligan, imong kaugalingon mga kaigsunan, di jud ka makakonvince og tao. Nganong di ta makasulwining, nganong di ta makasultis pulong sa Ginoo, atong gitanaw atong kaugalingon nga di kakahimo ani. Di man kita makahimo, bisag ako di ko makahimo oy. Ako mabalikan katong pag kana mo sa May. Dugayan po nito, hindi ko ganang hisgot. Dugay na kayo to. Pero ang point lang ako maniniya. Doon ay gahom nga naa din na to. I hope nga karong hapon na mga kaigsunan makonvince unta ta. Tinuod ba gyud na nga naay gahom? Sulti, sulay. Amen. Nindog ta? Church, pamina mo. Gini nga church, our church is dying. Pamina mo mga kaigsunan. Akong na-feel our church is dying. Kung dili gali ang mga choir members mutuo aning waliha. Kung dili ta mutuo aning waliha mga kaigsunan, unsa pa may wali nga atong gihulat. Gusto ta wali nga magdugdog pa, magkilat para ta makonvince. Gusto pa ba ta nga dunay mahitabo sa tong pamilya para muhatag ang commitment? Mga kaigsunan, unsa pa may atong ipaabot? Ako ning gi-preach mga kaigsunan para dili ko maginusara, dili maginusara nag-extension classes. Ang basketball ministry dili maginusara kundi naata. Sa may itong ipaabot. Bisag mo forward pa mo karon dire. Pero dili mo trabaho, di gihapon mo obey, bisag tuwa na mo sa wa gihapon ay pulos. Bisag mo hilak pa ka dire. Wa gihapon ay kapuslanan. Ang gipangita sa Ginoo, obedience, action. Sige sa Ginoo, go. Not wait, go. Go! Wala pirmi, butang sa akong mind.
Go. You need to go. Pray that. Thank you, Lord, sa blessing. Ngayon, magigatang namo, Lord, i-bless ang mga mensahe. In Jesus' name, amen. You are dismissed.